Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanik TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito real talk, no? Naniniwala ako napakatalino po ni Pangulong Duterte para po pumasok siya diyan sa ganyang uri ng agreement, no? Hindi po bata si Pangulong Duterte na napakatalino po nun para yung sinasabi ni Roque. Wala po akong tiwala, kaya nga ang hamon ko rito sa mga to. Hindi ba sabi nyo fake news peddler si Roque? Tapos bakit nyo pinaniniwalaan? Yan yung problema nyo. Ito po, nagsalita na po ang nakakausap kay PRRD. O, di ba? Hinihintay nyo. Si PRRD ang gusto nyo magpaliwanag, di ba? There is no agreement whatsoever. Wala pong agreement sa pagitan ni Xi Jinping at ni Pangulong Duterte hinggil sa Ayungin Shoal. Walang agreement, gentleman or otherwise. Uulitin ko po, nagpahayag na po ang kampo ni Pangulong Duterte, walang namagitang agreement, gentleman or otherwise, sa pagitan ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Xi Jinping ng China. Sunog na naman si Roque. Sunog na naman ang naniwala kay Roque. Sunog na naman ang mga tambaluslos at dilawan o mga tambilawan. Sunog na naman kayo. Paano nyo ngayon babawiin yung mga pangungutyan nyo kay Duterte? Ha? Paano ngayon? Nagsalita na po. Alam nyo, kayo, eto technique ko, no? Huwag po kayong madalawahan lagi. Kung meron na pong record, yung nagsasalita na yan na yan po ay galing sa kanyang malawak na imahinasyon. Ayan, nagsalita na po ha. Kaya po iisa-isayin natin tong mga nasunog. May mga pahabol pa eh. Ang tatapang eh. Sinisi lahat si Duterte. May mga nagko-comment sa atin. Bakit ikaw ang nagpapaliwanag ba dong? Hayaan mo si Duterte magpaliwanag. Eto na. Ha? Nakausap 2 beses ni Panelo si Pangulong Duterte. Wala pong gentleman's agreement o kahit na anong agreement sa pagitan niya at ni Xi Jinping tungkol sa Ayungin. Ano po sabi ni Panelo? No? Ito po lang yan eh. Tignan muna natin. Tignan muna natin kung paano ipahiya ng mga to. Sino po yung nag-quote kay Roque? Kaya takantaka ko sa inyo eh. No? Kayong mga kinukot nyo si Roque. Kayong mga anti-Duterte. Ako ay malabis na nagtataka sa inyo. Kayong mga anti-Duterte. Si Roque ang sinasabi yung #1 fake news peddler. Kayo nagsasabi, hindi ako ha. Tapos i-quote nyo si Roque. Isa pa ha. Yung China, sinasabi nyo. Pag sinabi ng China, amin yang Ayungin, amin yan. Hindi kayo naniniwala. Pero pag sinabi ng China, nakipag-agreement kami 20 years ago. Eh mahihina kayo magkwenta. Yung 20 years ago sa inyo, si Duterte ang ka-agreement. O ngayon po, ang linaw. No agreement whatsoever, gentleman or otherwise. Wala po kayong magagawa. Okay. Tingnan muna natin yung mga nasunog. Ito po, bago natin kalkalin po yung mga sinabi ni Panelo. Sabi po ni Senator Rizon Tiberos, Duterte always kowtowed to Beijing. Ay mga kowtowed ka pa nalalaman ha. Kotong ka nga. Putting his relationship with China first before our national interest. That much was clear during his presidency. Duterte also never accorded our 2016 arbitral award. It's much deserved respect and reverence. Ay, hindi po totoo yan. Pinagmamalaki po. Sinabi niya po sa China yan na nanalo kami sa arbitral award. May mga speech po si Pangulong Duterte sa UN na pinagmamalaki niya yung panalo natin sa arbitral award. No? Maghagilap lang po kayo. Dali lang po i-research niyan. No? Ang dali lang pong i-research nung speech ni Pangulong Duterte sa UN. Pinagmamalaki niya yung panalo. Eto mga outright sinungaling eh. Itong sila Ontiveros eh.
Ha? Okay, it's much deserved respect and reverence. Kaya hindi ka taka-taka na kung ano-anong gentleman's agreement ang pinasok niya. Inaakusahan mo ang dating presidente na without investigation whatsoever. Wala kang ginawa. Senador kayo eh. Ha? Ang bilis mo mag-conclude. May conclusion ka na gentleman's agreement. Okay, the BRP Sierra Madre should remain on Ayungin. Our troops have been risking their lives to guard the ship. Huwag natin baliwalay ng hirap at sakripisyo nila. Mga kapatid, wala pong gentleman's agreement. Ano yung sinasabi mo? Risa Ontiveros, pinagbatayan mo si Roque? Kayo rin, di wala naman kayong tiwala kay Roque. Meron na palang ebidensya, di okay na. Ako, ito po sa akin. Dahil ito po topic ko. Yung topic po ng ibang vlogger, okay lang yan. Kung ayaw nyo manood dito, duwag. Basta ako Duterte ako, hindi mo. Pinagtatanggol ko po yung Duterte. Kung ano man yung gusto nyong itapik. Kanya-kanya po kami, vlogger po kami, maliit na vlogger po ako, may sarili po akong topic. Huwag nyo pong sabihin sa akin kung na dapat hindi ko ito tinatopic. No? Importante po to dahil pinagbibintangan po ng mga tambilawan, yung mga tambaluslos at dilawan. No? Pinagbibintangan po nila si Pangulong Duterte na taksil, nag-tridor, pinamigay yung Ayungin Shoal, nakipag-agreement. Wala naman. Kung importante po sa inyo yung ibang vlogger, bakit po kayo narito? Hindi ko pa po kayo kino-question. Huwag niyo pong sabihin sa akin na mas importante yan na yan ang talakayin. Pinagbibintangan po yung pinakamagaling na presidente ng Pilipinas ng katraidoran. Treason. Tapos sasabihin niyo sa akin na wag ko na ituloy ito dahil may pideya. Okay lang yan, kanya-kanya kami. Kulang po kayo. Hindi naman ako nag-ano sa inyo. Tuwan-tuwa po ako dahil ang tagal ko nang sinasabi to. Matagal ko na pong sinasabi. Bakit kayo naniniwala kay Roque? Di ba? Hindi po ako maniniwala na sa talino ni PRRD mag-e-enter po siya ng mga ganyang uri ng agreement. O usapang lalaki lang to, ha? Gentleman's agreement eh. Kalokohan po yun. Napakaligal po ni Pangulong Duterte para mag-enter dyan sa mga sinasabing gentleman's agreement niyan. Kaya kung ayaw nyo po ng topic ko, okay lang. Wala namang problema doon. Wala na nga nanonood dito, kakantsawan nyo pa ako. Bahala kayo sa buhay nyo. Duterte po ako. Hindi po ako PDEA agent. Wag nyo, kahit mo walang manood sa akin basta ito ang topic ko Kung ayaw nyo, diwag. Balik tayo. Yung mga nasunog muna. Itong mga sinasabi ni Ontiveros, no? Ito po, nakabatay po to sa sinabi na may gentleman's agreement. Ano ka ngayon? Yari ka, sunog na sunog. Ito pa po ang isa na sunog, dating Associate Justice Carpio. Ito po ang sinabi ni Carpio. Pinamigay na niya. Ibig sabihin ni Carpio, pinamigay na ni Duterte. Susunugin natin, iisa-isahin natin yung mga nagpahayag kay Tatay Digong. Okay lang yan. Wala na akong mga notification. Basta maganda topic ko, tapos. Gusto ko tong topic ko. Huwag niyo akong turuan na ang topic ko ay yung kung kanino. Hindi ako follower ng mga vlogger na yan. Soloista nga Ito po ang sinabi ni Carpio. Magalit na kayo wala akong magagawa Kung kailan ako excited sa topic pagtatanggol ko si Duterte papasukan nyo ng mga topic ng ibang vlogger. Pinamigay na niya Duterte si secret deal meant giving away Ayungin Shoal. Kita nyo nakabatay po itong sinasabi ni Carpio sa Duterte si secret deal, gentleman's agreement. Sunog na sunog kayo ngayon. Tama naman yan, basahin po natin. Ito ang problema sa inyo, Carpio, no? Associate Justice ka Ibig sabihin ikaw ay Supreme Court pero naniniwala ka sa sabi-sabi, hearsay. May nakita ba ka ba? Ikaw Carpio. Sila Risa Ontiveros, okay lang yan Mahilig naman niya maniwala sa mga sabi-sabi. Pero ikaw, na Associate Justice ka ng Supreme Court, ang pagbabatayan mo sabi-sabi, yan yung problema nyo. Okay. This is how, pinamigay na niya kasi yun, ang gusto ng China. Kita mo, ang akusasyon, pinamigay na niya. Yun daw ang gusto ng China. Alam mo, kung pilosopuhan lang, Carpio, no? Kung totoong pinamigayan ni Pangulong Duterte, bakit nariyan pa yung BRP? Ito hindi nila kayang sagutin Kung totoo na naniniwala kayo na pinamigayan ni Duterte, yang Ayungin Shoal, bakit nariyan po yung BRP Sierra Madre, no? Bakit nariyan pa rin sila hanggang ngayon? Mula panahon ni Duterte, 6 na taon si Duterte.
6 na taon si tanggalin ko na nga muna yung ano niya. Magdi-discuss na lang ako, marami kayong concern masyado. 6 na taon si Pangulong Duterte. Kung talagang pinamigay niya ay yung insyon, bakit nariyan pa rin yung BRP Sierra Madre? Bakit natin sinusuplayan pa rin? Di ba? Alam nyo, pilosopuhan pa lang po yan. Ha? Huwag na nating kunin kay Carpio yung kanyang pagiging Supreme Court Justice. Tuloy natin. Ayan. In an interview, Carpio said Duterte insists gentleman's agreement not to allow the delivery of construction materials to repair, etc. etc. Yung At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.